Bakit? Ay, kaya ko ikaw naman. Para ka naman para ako yung lumpunan niya. Yan palagay mo kay Kuya Gary ah. Nagapalukad ako ng... Tapos, saan natin nakikita ngayon? Baliktad ang lagay mo. Ay, baliktad. Sus. Lang, nagagana na yan. Hindi na, cut mo na. Bibig. Baka kung kasama. Ito tayo oh. Kita naman siguro ako dyan, boss, kung kahit hindi ka po umakyat. Yan na lang gagamitin mo? Teka muna, gaganyan ko muna yung bahay. Oo nga, yan na lang. Hmm. Ito nga ang gamitin mo sa gilid, yung pa ganun. Pareho. Para maganda. Ayaw kasing maniwala. Ano eh. Ang hirap talaga pag yung... Huwag mo munang ipaganahan. Magandang hapon mga guys. Ngayon po ay nandito tayo sa bundok ng Talaw. Meron po tayong bibisitahin isang nag-aalaga ng paru-paro. Na di umano po ay sa taas ng kahoy po inilalagay yung kanyang mga inaalagaan. Kaya titingnan po natin kung talagang totoo yung kanilang sinasabi. Tara po! Ito po yung bahay nung ating pupuntahan. Titingnan po natin kung nandito po siya. Tao po! Tao po, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ay, nabaltaan namin na ikaw daw ay nag-aalaga ng paru-paro. Opo. Gusto ko lang malaman kung talagang totoo na sa taas ng kahoy mo inilalagay yung mga uod ng paru-paro. Opo. Pwede ba nating makita kung paano mo ginagawa yun? Pwede po. Okay, sige. Saan natin pwedeng makita at kung paano? Doon po sa baba. Sa baba? O sige, tingnan natin. Okay, ngayon po ay titingnan po natin yung kanyang pag-alaga ng paru-paro kung paano po niya ginagawa. Ano nga pa lang pangalan niyo? Jocelyn Matimtim po. Jocelyn Matimtim. Okay, sige Jocelyn, titingnan muna natin yung pag-aalaga ng paru-paro kung paano. Dito po yata, saan ba natin sa baba. Sa baba. Opo. Tapos ang iyong gagamitin ay ito. Yung net po. Itong net na to. Opo. Sige, paano ang gagawin dyan? Tapos meron na palang mga uod. Dyan ang ilalagay doon. Isa na pong alagay doon sa pagkatapos pong Mailagay yung net. Opo. Sige nga, tingnan natin kung... Ayan, may mga uod na pala yan eh.
Sige, sige. Tingnan natin. Dali natin doon. Kahit dito yata sa banda dito pa. Ay, dyan pala, makakaakyat ka ba dyan? Kaya po. Yung nga, paano mailalagay yan? Tatlo po po yung net dun Sa taas? sa taas po. Sige, sige. Ayan mga guys, umaakyat na siya at ilalagay yung net. Wala bang ibang magalagay? Bakit siya? Yung asawa niya. Ano po? Wala ba yung... Asawa ko, kaya ko naman. Kaya mo naman. Paano yan? Madali na ang po ito. Wala pong ano. Pagka mahirap po sana po ay panay. May kawayan, tungtungan. Para ano po siya. Ay dapat nilagyan mo ng kawayan pala yan, ano, para hindi mahirap. Pero may ilalagay mo talaga yan. Nailagay ko ito. May ilalagay daw mga guys. Tingnan nyo naman, o talaga babae yan. Siya pa ang umaakyat para lang ilagay yung ano, yung net. Mahirap-hirap lang talaga pag mataas. Kaya ba yan? Pagkatapos mong mailagay yan, tapos ilalagay natin yung ano, yung Yung uod na po. uhod na yan. Opo. Tapos mga ilang kuwan yan, mga ilang days bago Ano po, mga pag medyo malalaki na po yung uhod. Mga 3 linggo lang po. Magatiyo pa na po siya. ganun. Opo. Pagkatapos na mailagay yan lahat, mag-aantay ka na lang ng 3 linggo po. 3 linggo. Opo. Ano yun, pupa na yun, ano, Piyo pa na po yun. Pero maliban dyan sa nilalagay mo yan, meron ka pa bang ano, ibang mga supot?
Meron po nasa bundok po yung ibang supot ko. Pagka yung wala nang masuputan ditong katulad ditong ganitong puno. Ang galing ah. Ayan mga guys, matatapos na oh. Pero pag yung hindi marunong umakyat ay hindi yan magagawa. Lalo't yung puno ay medyo maliit, nakakatakot umakyat. Ang galing ah. Nakita niyo naman mga guys, oh, makapaghanap buhay lang ng tawag doon, ng legal. Ayan, umaakit pa siya sa puno para lang makapag-alaga ng paru-paro. Yan po yung isa sa sa pag-aalaga ng paru-paro na hindi masyadong matrabaho. Kasi yung isang klase ng pag-alaga ng paru-paro, yung nauna kong itinuro sa inyo, ay medyo matrabaho yun. Hindi katulad nito na pag nailagay nyo na yung mga uod sa sa dyan, sa supot na yan, ay mag-aantay ka na lang daw ng 3 linggo at mag-harvest na. Ibig sabihin, kapag naka-harvest na, yun ay ibibinta na, yun yung nagiging pira. At mamaya titingnan natin, may mga piupa naman yata siya doon sa kanilang bahay na yung ina-harvest na niya. Titingnan natin kung anong mga piupa yung mamaya. O tapos, paano ito ilalagay? Itatali o paano? Pwedeng ipatong po, pwedeng itali din nila ang naman. Pagka ganitong maraming dahon na patong ko lang sa mga sanga-sanga po yan. Ay, ganun. Pag naisalpak naman na po yung kulambo na yan, dito yung neck. Tapos okay na yung niya lahat, tanga. Birahin lang yung pababa. Ayan guys, nakikita nyo malapit nang matapos. Parang madali din pala ang pagsupot. Kaya lang sa ordinaryong tao na hindi marunong yan, mahirap yan. Kita mo naman, naakyat ka pa doon sa taas ng puno. Okay na po to. Nalagyan na lang po yung uhod. Okay na, ilalagay na lang. Ito paano ilagay mo na? Ano lang po ito, tanggalin ko po yung buti. Okay, sige. Ako na yung buti. Salamat po. Tapos, ito pong uhod na to, alagay ko po dito sa dahon lang po, sa sanga. Asapaw ko lang po ito dito. Sa nalaguan po nung dahon. Yung dahon. Opo. Hindi malalaglag. Hindi man po. Para po pagka siya ay naging uhod na, yung pagkapisa niya, sa pagkaitlog. Okay na po yun, magapang nalaan po siya dyan sa mga dahon-dahon po, mga nain na po siya dyan. Tapos, Ganun. ilalak po natin ito sa baba para, Tatalian. opo, para yung iwas po sa mga, katulad ng mga, insect, daga, ganun. Ang problema pala diyan, pag kinain ng daga, Ayun po, doon po talaga wala kitang makukuha. Ganito lang po yan, ano po natin, naipunin po natin. Ang galing. Tapos, ayan po, matatapos na. Tali na lang ang kulang. Ayun, yun na rin yata ang gagawin niyan, tali ay. minsan po ay naikot kong ganun. Dahil mas maganda yung talagang hipid na hipid yung yung walang adaanan. Para hindi po makapasok yung butiki. Ay, butiki, oo. Daga. Kinakain din ng butiki. Tapos naipitan ko lang po yan. So kaya po ay, Kaya ka pala may dalang pang-ipit. opo, ganito lang Ay, po. iipitan mo pala lang.
Ganun lang po. Mm-mm. Tapos kung may guma naman po, pwede din naman guma. Ayun, natanggal na. Tanggal na. Ano bang pangalan paru-paro yung inilagay mo dyan? Luwilaan po to. Louie. Opo. Bakit kulang? Batlaan. Para Ayun din lang naman po ang yun. alaga ko pa sa ngayon ay. Dati po nag-alaga din ako ng ano to ay, yung pali at saka rumam po eh, ayon daw po yun. Yun po, pagka may butas sa gitna, hanapin natin yung butas niya para hindi siya maano, sigurado talaga na wala siyang butas papunta sa loob. Gaano ba katagal ka nang nag-aalaga ng paru-paro? Tagal na po, siguro mga 4 na taon na po. Ba, matagal na pala. Opo. Ibig sabihin, sa tagal na yun, kaya tumagal ng ganun, ibig sabihin, kumikita ka. Kumikita po talaga, malaking bagay po talaga. Nakatulong po sa pamilya, sa mga pag-aaral ng anak ko. Ayan po, tapos na po. Tapos na yun. Opo, okay na. Ayan guys, tapos na raw. Hintay na lang po ng Parang 3 linggo. Yupa na po yun. saglit din Kaya na naman palang ilagay. Kung titingnan mo ay parang hindi mailagay, lalo at babae pa ang naglagay. Sa mga babaeng kwan talaga, hindi kayang ilagayan. Ay dahil siya ay sanay na, ay parang hindi man mahirap sa kanya pala yung ganyan. Ayan guys, so nakikita nyo yung puno na pinaglagyan. Sanga lang pala yun, isang sanga, dahil parang naging dalawa yung isang puno eh. Kung marami po yung uhod at malaki po yung net, masasako po lahat yan. Ah, ganun. Depende po naman dun sa uhod na lagay sa isang ano puno. Pagka marami po, yan po isakop lahat. Tapos kailangan po malaki po yung net. Pag mga ganyang kalagong puno, mga ilang daan ang nailalagay. Nakapaglagay na po ako ng mga 600. Ganon. 600. Sa ganyan po kalaki. Yung lahat na po yan. Ah, lahat na yan. Opo, Yung lahat na po lagong yan. puno. Tapos kung ako langin po sila ng pagkain, nalagyan ko lang po ng pangkumpay. Nakumpayan ko lang po pagka naubos yung dahon. Ah, pag kinulang. Opo, pag kinulang yung pagkain nila. Ay, dapat pala yung inilalagay ay ano lang, yung tama lang. Opo, para- yung matatansya mo na tama lang sa kanila yung ano, yung dahon. Mm-hmm. Eh hindi naman matansya, talagang kailangan talaga nagakumpay talaga pagka yung napasobra yung lagay na uhod sa puno. Ay, ganun. Maliban sa iyo, marami pang nag-aalaga dito ay ano. Marami po, dyan pa po sa Patintalaw. Ay, ganun. Kaya lang medyo pabundok ka pa yun eh. Ano? Opo. Kaya ano, medyo malayo pa rin. So mag-aantay ka ng 3 weeks. Opo, tatlong Sa 3 weeks na yun, makakapag-ani ka na. view pa na po yun. Ah, oo. Pero may view pa tayong makikita doon sa inyo. Meron po. Yung ani na. Opo, meron po. Ah, okay, sige. Titingnan natin kung anong itsura ng pupa na kanyang ano, Na nilagay po po yan. yung hinarbis na galing na sa ganyan. Opo. Tara, tingnan muna natin. Ang mister mo, hindi man nagaganyan, hindi man nagagawa ng ganyan. Nandito po ay natulungan po ako. Eh, nasa Manila po siya. Kaya, ako na lang ang talaga. Ay, ano naman ito ay ano ito, panghuli ng hipon ba yan? Kung natawag po sa ilog, Ano ang tawag dyan? kain. Tain. Ay guys, o yan, isa sa mga hanap buhay din ng mga taga rito ay ang tain, maliban sa butterfly. Nilalagay yan dun sa ilog at sa gabi. Tapos sa umaga nila kukunin yon, may huli na sa umaga yun. Tain na yun.
yan yung nahuli ni Kuya Beryl isang gabi. Sa kanya yan, kay Berilio. At yan, Guys, ngayon, meron tayong dalang isang sakong bigas ay ibibigay natin, konting tulong natin. Kay, nagmutan ko ng pangalan, tatanungin ko ulit. Josephine. Josephine. Yun, bibigyan natin. Kasi, yung asawa daw niya nasa Maynila. Hindi ko alam kung... At ito pala yung pulungan niya ng butterflies, guys. Guys, ito. Medyo maliit siya, pero maraming laman ng paru-paro sa loob. Ayan, nakikita niyo. Yan ang mga alaga niyang paru-paro. Isang klase lang pala ito, pero maraming itlog. Oh. Saan ang bukasan? Maraming itlog. Okay guys, mukhang makakain pa tayo ng buko. Kumuha pa ng buko. Ayan. Ang galing naman ni Kuya. Yan guys. Kung yung mga yung mga taga Manila, hindi nila alam na pwede palang gawin kutsara yung balat ng buko. Ayan o. Ginukutsara na ni Kuya o. Tamo. Yan. ako na nang ganun kalaki, tiyak ako kung ginawa ito. Sarap. Sarap ng Ngayon, ibibigay na natin yung yung bigas kay ano nga ang uling pangalan mo? Jocelyn po. Jocelyn. Kaunting tulong natin sa kanya bago tayo magpatuloy ng pag-interview. May mga itatanong pa ako sa kanya. Maraming salamat po. Ari, ay yung bigas na Ari ang ibibigay natin sa kanya mga guys. Ito ay makakatulong siguro baka isang linggo mahigit naman niyang kainin. Hindi ko alam ilan ba ang anak mo? Bali, 4 po, ay 5 kami yung magkasama. Pagka nandito yung asawa ko, 6 kami. So yung ganyang kadaming bigas ilang araw yung Napapag-abot po minsan 3 linggo. medyo matagal-tagal din. Matagal-tagal na. 3 linggo. Tapos, Kung 3 linggo at may alaga ka ngayon na sinasabi mo na 3 linggo bago makapag-ani. So tama-tama lang pag mauubos na yan, meron ka na ulit pambili ng pagka sinirto po doon sa sinupot ko doon.
Kung hindi maano ng mga hayop. Yan mga guys. At saka dito sa Talaw mga guys, nakikita niyo naman ang paligid. Nakikita niyo naman mga guys ang paligid. Nakikita niyo yan, puro kahoy. Makahoy pa dito. Hindi pa siya kalbo ang mga bundok. Kaya maganda ditong mag-alaga ng paru-paro. Ayan o. Nakikita niyo yung kapaligiran niya. Puro mga kahoy yan. Ito mga guys, ang ating ibibigay sa kanya na kaunting tulog. Aywan ko kung kaya Ay, niya. kayang-kaya ko po yan. Salamat po na marami. Gusto naman. Ari mga guys. Yan, dinala na doon sa loob. Tingnan natin Ay, yung salamat. kanyang bahay. Medyo talagang marumi po yung bahay namin. Pasensya na. Guys, ito yung kanilang bahay ni Jocelyn. Ato, uupo na ako. Ikaw talaga, Jocelyn, taga rito ka talaga sa Talaw. Opo. Ay, ganun, native ka ng Talaw. Opo. Ay, yung mister mo taga saan? Taga Bagong Bayan po. Bagong bayan sa Sa Gasan? Gasan. Sa Gasan, sa bayan. Ay di ba walang pasok ngayon at Sabado? Ay nasa mga anak mo na sa Laugan. Nasa Paglukad po. Nagakupras naman. Ayun. Maliban pala sa butterfly, ang iba pang trabaho mo ay nagakupras. po. Tapos nagabukid ka rin, ganun. Nagatanim din po. Gatanin din. Bundok Ay, to. mga ano naman ang tinatanim mo? Singapore po, gabi. Singapore. Kamuti, balinghoy. Balinghoy. Ganun. Kamuting bagin. Kamuti. Yun din ay ibinebenta sa sa bayan. Tapos nag-aano rin kayo ng uling ba yun? Opo, uling po yun. Uling. Uling ng yung Ng bao. bao ng nyug. Isa yun sa rin na pinagkakakitaan dito sa Talaw. Ngayon, ilang taon ka na, Jocelyn? Ma-50 na po ako sa December 11. Oh. Sa edad na yun, nakakaakyat ka pa pala sa sa kahoy. Kakaya pa naman. Malakas pa ang Kailangan katawan. po. Malakas pa. Ay ngayon, doon sa butterfly na iyong alaga na yun, ay nakakailan ka naman ng halimbawa, yung estimate mo lang ng kita sa isang buwan. Depende po sa pagka yung laging may hulog po ay sa isang biyahe po ay kababaan po ay 500. 500. Opo, pagka yung namang mabilis yung yung pick up yung nang napasukan namin, mas maganda at nakukuha lahat po yung lupa ko. Pag hindi po nag-platic. Yun ang problema. Ibig sabihin, pag nagdami, Pag nagdami po, ayun, may ang benta. nagpinta, parang rin yun ay parang pag madami ay namura din. Mura. Ganun. Nung pag-aalaga ng paru-paro. Ay katulad po nun, yung alagay po nga doon sa katawan ng puno para hindi maakitan ng guyam o butiki, daga. Kailangan po pwede po yung ratbilo, ganun. Tapos,
Yung sa taas naman, maraming kalaban din. Yung mga, may tawag doon? Yung Ano mga yun? nagalipad-lipad. Ano yun, yung mga kwan, Tama, nakalimutan ko po yung tawag doon sa, ano na yan? Katangya. tangya. Oh, yung mahaba po yung tuka, yung sungot. Mm. Pag nakalusot sa doon sa butas ng kulambo at umano doon sa di na mamatay. O yung po ang kalaban naman doon sa taas. Oo, kasi katulad pati, kinakain pati ng ano yan ay ng ibon, Ibon. ng daga, ng butiki. Maraming maraming kalaban ang butterfly. Dito ba sa inyo, sa Talaw ba? Meron ka na ba ditong nabaltana na yung medyo kumbaga parang umasinso sa pag-aalaga ng paru-paro? Marami. Marami dito. Diyan sila nakapagpagawa ng bahay. Yun, nakabili ng tricycle, nakabili ng motor. Ganun. Saka yung sa pagpaaral na siguro Sa ng pagpapaaral ng anak, yun, malaking bagay talaga po. Nakatulong po talaga sa pag-aaral ng mga anak, ng mga bata. Ayan mga guys, yung butterfly talaga ay malaki ang naitutulong sa mga komunidad ng katulad ng lugar na ganito na ang hanap buhay ay yung magkupras, mag-butterfly, magtanim. Yun, malaki ang naitutulong ng butterfly. Dito sa inyong lugar sa Talaw siguro sa palagay mo mga ilang kaya halos lahat yata ay nag-aalaga dito ng paru-paro, di ba? Yung iba po yung, pero mas marami yung talagang nag-aalaga. Dami yung nag-aalaga ng paru-paro Opo, dito. mas marami yung nag-aalaga. Ilan lang yung hindi nag-aalaga. Hmm. Sayang hindi tayo nakapunta doon sa taas, doon ang maraming nag-aalaga yan. Doon po sa Talawaris lahat doon, mga nag-aalaga doon. Bali, Luman. Ay yung Louie kasi, ba't yung Louie ang naalagaan mo? Diyan po madali yung ayan po yung unang inalagaan ko sa talagang hindi niya ako naiwanan. Yung ilang beses na po ako nag-alaga ng Roman, wala. Hindi ko po ako naayunan. Saka nag-alaga na rin po ako ng pali. Yun, medyo inayunan po ako nung una. Itong huli, hindi na po. Pero yung Louie halos dire-diretso ang kanan. Opo, diretso po Hindi yung... man siya katulad nung iba Hindi po pati gaano siyang masilan. Yung Louie. Hindi katulad nung pali, masilan po yan. Ulan, init. Wala. Pantay yung uhod. Ibig sabihin, yung parang rin sila na napipisti, ganun. Parang ganun po. Marami palang problema rin ng kuwan. Pero mas okay din naman kasi talagang kumikita rin naman kahit ganun, di ba? Kahit pa paano naman po nakakakuha din naman sa kaunting kahit pa paano may nakukuha pa rin po siya na kahit kaunti. Dito ba ay nakakarating na yung programa ng ng gobyerno na nagbibigay sila ng ng mga gamit sa pag-alaga ng paru-paro? Tulad ng mga nito, wala pa nagbibigay dito. Wala pa po. Wala pa. Kasi parang nabaltanan ko sa ibang lugar daw ay mayroong mayroon ng naibigay. Sabi nung iba na nag-aalaga ng paru-paro ay nabigyan na raw sila. Hindi ko naman kumpirmado yun kung totoo nga yun. Pero sabi, siguro totoo nga Kasi sabi nila, nabigyan na raw katulad sa Kaganaw, yung si Buyit ay nakakuha daw siya ng ng mga gamit na para sa paru-paro. Kaya dapat dito mabigyan din. Kailan pa kaya nga mabibigyan? Yan, isa yan sa anak mo. Opo. Ilang lupa dito lisin? Mga anak mo ba maliliit pa o malalaki na? Ang buso ko po ay 8 years old. 8 years old. Tapos yung pinaka 19 yung panganay ko po 19. binata na. Nag-aaral. Opo, sa Binavista, grade 12. Mag-graduate na yun. Ba't ang layo? Ba't sabi na Vista pa? Ay, nawantot na sabi sa Binavista. Sabi ay libre daw lahat. O tapos,
Ang kaso nandyan na lang po nasundo sa Gasan sa may tapat ng police station. Diyan din sila nahatid ng bus. Namasahe sila papunta dito, 30, bali 60 po. Magahapon ay 30, di 60. 60 pesos Opo. ang... Ang sa pumasahe. Pira pa yung pambaon nila, yung pamarisis nila. Kaya nabaan ng anak ko dun sa Binavista 150. Mabili silang ulam. Yung 60 ay pamasahe. So, medyo, ano yun, dahil medyo mahirap din yun, ano? Yun lang. Kaya kailangan marami mong alagang paru-paro. Ay mga, dito sa may kapitbahay mo, may nag-aalaga pa bang iba? Meron po, yung isang kapatid ko. Palit naman po yung alaga niya. Pero yung kanyang alagaan, malay dito. Naandun po sa likod. Ewan ko nandun pa po, kung may naman peso po. Doon lang po yung sa likod. Kay Konay. Kay Dundun. Kay Dundun. Opo. Pwede Kay ba? Kuya Berelio naman ito sa bundok din, malayo. Malayo rin. Pwede kaya natin tingnan yung tagaan ni Dundun daw ng palit. Nandyan lang naman yata sa likod eh. Tingnan daw natin. Sige po. Guys, titingnan muna natin yung isa pang nag-aalaga ng paru-paro. Dini lang daw sa likod ng bahay. Titingnan natin kung meron pang laman yung alagaan. Saan ang daan papunta doon? Dini po sa likod. Okay, sige. Ang lamig. Wala na. Ay, yung bila-bilaan may naman. Kailangan niya po, maraming laman doon. Tingnan natin. Hindi mo patandaan. Siguro guys, medyo mabato ang daan. May ano pa, may baboy pa, native. Native yan mga guys, na baboy. Ayan. Ito guys, ito yung isa sa klase ng paru-paro na inaalagaan dito sa Talaw. Aba, mayroong pupa at saka may uod pa. May nakakurto pa. Ito madam pa. Ayan o, may uod pa. At saka may pupa. Meron pa ng pupa oh. Hindi siguro ito nakita. Ayan. Bukod sa pupa, may bitin pa oh. Ayun o, may pupa dun oh. Kurto. Kurto. Ayun o, dalawang pupa oh. Yan. Yan. Yun.
Tsaka yan, oh, may ano yung bitin. Yan yung bitin na bukas yan paru-paro na. Ay, paru-paro. Pupa. Pupa na. Hindi paru-paro. Kasi guys, ang pupa, Ito mga pupa na yan. ang pupa Basta ganyan bago ang klase. maging paru-paro ay Mga pupa pagbuhat na sa yan. pupa ay mayroong 12 days, may 7 days, may 15 days. Iba-iba ang lifespan ng pupa. Ang dami-dami pa pala naman eh. Ito ang ganito ang mahirap suputan. Gawa ng matinik ang... Matinik. Opo, matinik po ang puno nito ay. Mahirap suputan yung ganyan. Ay nasaan si Dondon? Nasa bundok po, nagpagamas ng kamutihan. Ah, yun naman. Kamuti naman. Ubus ng dahon. So, puntahan naman natin yung mga paru-paro niya. Ito mga guys, ang tawag dito sa paru-parong ito ay palinoros. Papilio palinoros, yung kulay green. At yun namang may pula ay Papilio romansubia. Ayan. Nakikita nyo ang gaganda ng kulay ng kanyang mga pali. Ito tawag pala Ayun. naman yan. May romansubia pala yan. Hindi nalagyan ng petlugan mo naman. Bago pa lang siguro yan nalagay kaya walang paitlugan. Nagsasayahan eh. Ayan. Narinig ko yung ng tubig. May sabo ko dito, yung ilog. Ang lakas, tingnan natin yung tubig. Ang lakas ng ng dinig ko sa tubig eh. Nadayo po dito yung mga ano. Ay mga guys, maganda pala rito. Tingnan nyo oh. Nadayo dyan yung mga Ito. kagabayan. Tingnan natin. Magandang maligo dito. Ang linaw. Mas maganda dun sa falls, dun sa baba. Ang taas nung ano, yung natawag na Busay. Busay Falls. Yan po ba nakaligo yung mga picture? Ganun.
pupunta ako doon sa may bato para makunin mo ako ng video. Dito mga guys, ang ganda maligo dito. Ang lakas ng tubig. Ayan o. Ito yung tubig. Oo, ang linaw-linaw ng tubig. Ang lakas. Alam mo talaga dito sa ayos ng papahigo doon. Mga malalaking mga bato. Yung pahigo siya. Isa lang yan sa magandang tanawin dito sa sa Calao. Marami pa dito mga gandang tanawin sa susunod na video ko ay ipapakita ko sa inyo yan mga guys. At kung bago pa kayo sa channel ko, sa Lilipad Vlog, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe kayo sa aking channel at pag-pindot na rin yung notification bell. At kung gusto nyo mag-comment kayo para masagot ko ang inyong mga katanungan. Pag-share na rin sa inyong mga kaibigan upang maging updated kayo natin sa aking mga susunod na video. Guys, ito ang Barangay Calao, napakaganda. At susunod video, mas mamamangha pa kayo sa papakita ko sa inyo. Ngayon balik tayo guys doon sa balik tayo doon sa bahay ng Natutulis. Balik tayo doon. Ala, hindi ba Guys, titingnan muna natin yung isa pang nag-aalaga ng paru-paro. Dini lang daw sa likod ng bahay. Titingnan natin kung meron pang laman yung alagaan. Saan ang daan papunta doon? Dini po sa likod. Okay, sige. lamig? Wala na. Ay, yung bila-bilaan may naman. Bilahan niya po, maraming laman doon. At tingnan natin. Hindi mo patrandaan. Siguro guys, medyo mabato ang daan.
pa, may baboy pa, native. Native yan mga guys, na baboy. Ayan. Ito guys, ito yung isa sa klase ng paru-paro na inaalagaan dito sa Talaw. Aba, mayroong pupa at saka may uod pa. May nakakurto pa. Ito madagdag. Ayan o, may uod pa. At saka may pupa. Meron pa sa ng pupa oh. Hindi siguro ito nakita. Ayan. Bukod sa pupa, may bitin pa oh. Ayun o, may pupa dun oh. Kurto. Kurto. Ayun o, dalawang pupa oh. Yan. Yan. Yun. Tsaka yan o, may ano yung bitin. Yan yung bitin na bukas yan paru-paro na. Ay, paru-paro. Pupa. Pupa na. Hindi paru-paro. Kasi guys, ang pupa, Ito mga pupa na yan. ang pupa Basta ganyan bago ang klase. maging paru-paro ay Mga pupa pagbuhat na sa yan. pupa ay mayroong 12 days, may 7 days, may 15 days. Iba-iba ang lifespan ng pupa. Dami-dami pa pala naman eh. Ito ang ganito ang mahirap suputan. Gawa ng matinik ang... Matinik. Opo, matinik po ang puno nito ay. Mahirap suputan yung ganyan. Ay nasaan si Dondon? Nasa bundok po, nagpagamas ng kamutihan. Ah, yun naman. Kamuti naman. Ubus ng dahon. So, puntahan naman natin yung mga paru-paro niya. Ito mga guys, ang tawag dito sa paru-parong ito ay palinoros. Papilio palinoros, yung kulay green. At yun namang may pula ay Papilio romansubia. Ayan. Nakikita nyo ang gaganda ng kulay ng kanyang mga pali. Tawag pala Ayun. naman yan. May romansubia pala yan. Hindi nalagyan ng petlugan mo naman. Bago pa lang siguro yan nalagay kaya walang paitlugan. Nagsasayahan eh. Ayan. Narinig ko yung ng tubig. Yung sabi ko dito, yung ilog. Ang lakas, tingnan natin yung tubig. Ang lakas ng ng dinig ko sa tubig eh.
Nadayo po dito yung mga ano. Ay mga guys, maganda pala rito. Tingnan nyo oh. Nadayo dyan yung mga Ato. kagabayan. Tingnan natin. Magandang maligo dito. Ang linaw. Mas maganda dun sa falls, dun sa baba. Ang taas nung ano, yung natawag na Busay. Busay Falls. Yan po ba nakaligo yung mga picture? Ganun. Ayan. Nililiguan talaga kayo. Pupunta ako doon sa may bato. Ano na kunin mo ako ng video. Ito mga guys. Ang gandang maligo dito. Ang lakas ng tubig. Ayan o. Ito yung tubig. Isa lang yan sa magandang tanawin dito sa sa Calao. Marami pa dito mga kanyang tanawin sa susunod na dito ko ay ipapakita ko sa inyo yan mga guys. At kung bago pa kayo sa channel ko, sa Lulupad Vlog, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe kayo sa aking channel at pag-pindot na rin yung notification bell. At kung gusto nyo mag-comment kayo para masagot ko ang inyong mga katanungan. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan upang maging updated kayo lagi sa aking mga susunod na video. Guys, ito ang Barangay Calao, napakaganda. At YouTube video, mas mamamagha pa kayo sa papakita ko sa inyo. Ngayon balik tayo guys doon sa balik tayo doon sa bahay ng Metropolis. Balik tayo doon. Ala, hindi ba maka... Dahil may 45 days akong ano doon ay alaga. Ay, Yun, ganun. hindi ko alam kung may nasa usok.
May alaga ka pang 45 days na... Ang pinagkaabalahan namin kahapon gawin yung kaagalagyan niya. Dahil nabigyan po ako ng 50 piraso ay. Okay, sige, tingnan natin yun. Guys, yan naman ang kupras. Ginagatungan para maluto. Yan ang isa sa hanap buhay dito sa sa Talaw. Nakita niyo naman na kung paano magluto ng niyog. Anak mo ba, Eri? Pamangkin ko po yan. Toy, anong pangalan mo? John Mike po. John Mike. Ilang taon ka na, John Mike? 19 po. 19. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na po. Bakit? Hindi ka nag-aaral. Kulang sa pundo raw po. Sayang naman. Ay, ganyan na lang ang gawa mo, magpupras. Sabi ko nga ni kahit magtisda na lang. Oo, kahit mag-vocational ba? Kawawa nga ni. Kasi- Kasi tulong lang ako ay at tulong-tulungan ko ay. Hindi pwedeng habang buhay na hindi ka mag-aaral kasi ang labanan ngayon sa panahon ay kailangan nakapag-aral ka para kapagtrabaho ka. Pag hindi ka nakapagtrabaho, talagang dyan ka na lang sa pagpupras. Pero dyan naman sa pagpupras, kumikita rin naman, di ba? Kumikita din ang pera pero hirap ang katawan. Pero hirap naman ang katawan mo. Ngayon pa man, mas maigyan kaysa sa naganakaw, di ba? Naman. Kasi nung araw, naranasan ko na rin yan. Yung pagkupras na yan. Yung pinapasampa namin yung kupras galing sa bundok. Ibababa para maibinta. Katulad niyan, ang usok niyan, no? Ang usok niyan. Tapos mainit pa. Tapos mamaya, pag naluto-luto na yan, aanihin pa yan, tawag doon, yung duduklatin. Duklatin, tapos pag naduklat na, tatadtarin, isisilid sa sako. Ngayon kung malayo sa kalsada, papasanin mo pa yan. Yun ang trabaho niyang ganyang magkupras. Mahirap yan na trabaho rin, pero kahit mahirap, siyempre, kailangan mong gawin kasi para ka kumita. Tiyaga lang po. Tiyaga din. Tiyagaan lang. Ay, bukas pa ang ano yan. At maya din po ano na yan. Maya din ay Abot po yan. ganon. Abot po yan. Ibig sabihin, ngayong araw na ito, maibibinta rin yan. Binta rin po yan. Ganon. Isang gatungan lang po yan. Pag ba nung unang gatong na yan, okay na. Lamig-labigin siya ng konti para hindi mainit sa pagduklat. Yan mga guys, kinakita nyo naman Sakit sa ang buhay sa bundok. Ganyan lang, Simple. simple lang. Andito Pero po yung masaya. okay. Pero masaya. Yung 45 po. Dinala kahapon, nabigla ako. Halos Ay. wala kaming kulungan. Ay, bukod pa doon sa kupras, meron pa palang 45 days na alaga si Jocelyn. Bago pa lang yan, Kahapon lang po dinala. Ganon. Ano yan, bigay ng kwan? Yung po yata yung nabigay dyan yung namatay ng baboy, ganun. Yan ang pinamigay nila. Yan ang nabigay nila. Kulang pa nga ni ako, wala ko yung painuman. Hindi ko naman po alam na mabibigyan po ako ng ganyan ay. Oo. Bibili ka pa ng painuman yan. Opo. Ay, ba't walang, hindi mo nalagyan ng tubig, yan ay makukuhan. May tubig po yan doon sa kapirasong kawayan. Dahil kung malaki daw ang bunganga nun, mababasa yung sisiw, alamigin. Yung may butas na yon na kawayan. Kawayan sa gilid. Ay, ganun. Mayroon pala yun doon. yun guys, yun daw ang lagayan ng tubig. Ganda. Improvise. Improvise.
Nasa magiging Ilang piraso yung kuha na yun? 50 po. 50. Opo. Ay, pag nagsilaki yun dyan, ay sikip yun dyan. Okay lang daw naman po pagka malaki na malaki daw po nga ni nagawa po ay. Ay, ganun, malaki na yan. Malaki na raw po yan sabi nila. Ay, ganun. Hindi, sa akin, sige, pag lumaki yan, di ba ganyan nakalaki? O malalaki pa. Malalaki pa. Pag yung inabot ng 45 days, eh ngayon yata, hindi na 45 days, eh 30 days na lang yata yan. Mabilis daw lumaki. Mabilis. Ilang araw lang daw po ay. Mabilis lumaki. Isang linggo lang ang malaki. Hindi ako nakaabot nun. Okay guys, kakain naman tayo ng mura. At guys, ulitin kong ulit na kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-subscribe na lang at saka paki-click yung notification bell, paki-comment na rin at paki-like, paki-share na rin sa inyong mga kaibigan upang lagi tayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Marami pa akong magandang video na ipapakita sa inyo, kaya't sana lagi kayong manood ng aking video. Okay guys, maraming salamat, bye bye, at sana magkita-kita tayong muli sa sunod kong video. Bye bye mga guys. Yung kutsarang balat. Itong lang ni ano eh. Ito mga guys yung pupa ni Jocelyn. Kaya lang matatanda na yung iba. Ang ibig sabihin ng matatanda na guys ay yung nagkakaroon siya ng ng mata. Pag may mata na kasi malapit na siyang maging butterfly. Kaya hindi na pwedeng ipadala sa ibang bansa pag may mata na. Kaya ayun, pag may mata na papapisain na lang para maging maging breeder uli, papaitlogin uli nila yun para maging ganito ulit. So, ilang piraso ba ito? Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 yung pupa na Palinuros. Yun guys, yun ang pupa. Ngayon naman ay iinom muna tayo ng sabaw ng mura. Ay, mura. Mura ang tawag dito sa amin sa Talaw. Pero sa ibang lugar, ang tawag dito ay buko. Hindi ko alam kung bakit tinawag na buko. Sa amin ay kaya mura kasi malambot pa yung laman. Inom muna tayo guys kasi mauhaw na. Tapos gagamitan ng kutsarang balat din ng buko. Ito yung kutsarang ginagamit dito namin para makakain ng buko. Ato guys. Ato yan. Nakita nyo yung biniak ng yun. Yun ang gagamitin para kainin yung buko. May sabaw pa
Kasi pa. Ayan. Ganito, kakainin na natin to. Sanay din ako sa ganito kasi nung araw lagi ako nagkakain to. Sabi nung nung mga matatanda, pag ganito daw kalambot ang mura, nakakadagdag daw ito ng tawag doon? Oo, yung ng lalaki. Alam na nila yun. Nakakalakas daw ito ng pagkalalaki. Wow. Masarap. Mag-alok pa naman. Kain tayo mga guys. Mamaya na yung cameraman. Sinisilisi doon, may palit yata yun. Sarilas. Kain tayo. Hala, ang dami kong kasalo. Hoy, Moira! Tabitan! Huwag mong paluin. Ito sa'yo, oh. Gusto mong minom? Biyakin mo pa yung isa. Di ka rin. Oh, bakit mo binukas lahat? Ay, ano baga? Oo, hindi ko yun. Isa. Wala pa kainin niya. Pura mo ng kasama wari yun. Ito ang buhay probinsya, guys. Simple pero masaya. Kahit mahirap, masaya naman ang buhay. Malayo ka sa pollution, sariwa ang mga kinakain. Ang buko, ibang lasa kasi sariwang sariwa, kakakuha lang sa puno. Kain tayo. Tsaka ang kutsara ito gusto ko kasi kakaiba. Wala to sa Manila. Kasama Di. sa pinunan mo. Ang dadaay. Abot ba ba? Kahit dalawa, adalhin natin si Torres. Pababa. Masarap. Nabuksan Ay, lahat. nauna ka na sa akin.